Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng unofficial Ronald Bato de la Rosa supporters. Tungkol ito sa pahayag ng Tacloban City Mayor Alfred Romualdez na para bang hindi siya maligaya sa desisyon ng national government na isara ang San Juanico Bridge. May 15 pa po, sinara ang San Juanico Bridge sa mga sakyanan 3 tons pataas. Mga small vehicles lang ang pwedeng at medyo nagkakaroon na po ng state of calamity itong apektadong lugar. Ito ang post, nagre-reklamo na itong Tacloban City Mayor. Pumapalag sa administrasyon. May ibubuga. Hindi siya takot magreklamo. Sabi, Tacloban Mayor Alfred Romualdez nagdududa sa nakakalitong pagkukumpuni ng San Juanico Bridge. Ibinahagi ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez na kahit siya ay nalilito sa kautusan na huwag munang buksan ang San Juanico Bridge sa mga malalaking sakyanan. Kasama na dito ang pagdideklara ng state of calamity sa lungsod. Ayon kay Romualdez, wala daw umano silang nakitang feasibility study sa pagkukumpuni ng nasabing tulay para malaman sana kung magkano ang magagastos ng gobyerno para mapaayos ito. Ito ang exact statement ng mayor. I feel it is the duty of the national government to inform the public and tell them exactly who made the study, what the study says exactly, anong extent ng damage at gaano katagal nila gagawin talaga itong tulay na ito kasi mahirap yung pabigla-bigla. Ala? Biglaan? Kahit ako ngayon ko lang nalaman na isinara na palang San Juanico Bridge sa mga malalaking sakyanan. Ito na ang exact statement ng mayor. Sino ba ang gumawa ng study at bakit bigla-bigla na lang binigyan kami ng 48 hours para isara itong tulay na ito? Dahil dyan ay maraming spekulasyon tuloy na there is something going on that hindi kanais-nais like corruption. Patay! Grabe! Although speculation lang yan, kaya lang, the fact that he is a Romualdez, nagre-reklamo sa administrasyon, parang segunda Amy Marcos na ito. may tapang ito. Ulitin ko Sino ba ang gumawa ng study na ito at bakit bigla-bigla na lang binigyan kami ng 48 hours para isara itong tulay na ito? Dahil yan ay maraming spekulasyon tuloy na there is something going on that hindi kanais-nais like corruption. Naku, kawawa naman yung magbasa tayo sa mga comments. Ja Diaz, sinira na talaga ng pulburon ang utak ng namumuno sa bansang ito. Arvin Magbutay, wala yata ni appeal sa group chat nila. Mag-ig-agaw ay. Orle Balanday, correct ka sir, kasi wala ngang ipinakita na sira. Kaya tama ka, may duda ang mamamayan na baka like lang punduhan ng malaki. Naku naman. Cyril Seria, nako, dumaan ako dyan. Ang nagsundo pa sa amin na sakyanan maglilipat sa LJ, wala akong makitang diferensya.
Hindi ako naniniwala, gawa-gawa lang yan. Pagkasira, biglaan, pagkatapos eleksyon. Ilang araw lang nasira na agad ang San Juanico Bridge. Kadadaan ko lang noong May 11, 2025. Kung ano man ang nasa likod na yan at kung sino man ang nag-utos niyan, wala nang masamang Eves de la Vega, tama po ang inyong tanong. Mukhang kahit ikaw ay duda kung sino man nakaisip niyan at malakihang gastos na wala naman patutunguhan, kundi may kikita na naman at ayaw ilatag anuman malaman. Grabe. May nabasa akong article ng, kasi sinearch ko article ng Philippine News Agency. Sinasabi, aabot daw ng ilang bilyon, 5.4 o 4.5 billion ang ano. Kaya lang ang nag-ano lang yung Regional Development Council. Bakit hindi nyo naman anuhan ang LGU? Tapos yan ang nakakapagtaka, yung 48 hours utusan nyo na lang ang mayor na isara. Kung ako ang mayor, magtataka ako, bakit naman? So, parang kulang sa coordination. So, again sinabi mismo ng mayor, nagdududa sa korupsyon. Ito na po ang isa sa malaking problema ng administrasyon, yung perceived corruption. Budget na lang daan, 2025 GAA. The most corrupt budget in our nation's history. Grabing mga insertions. Ilan yun? 288 billion mga insertion. So, another na research ko, yung agriculture, commerce and industry, wala na kasi maraming stranded na mga delivery trucks, yung nagdadala ba ng mga gulay o mga agricultural products from Mindanao, dadalhin sa Kaya problemado ang Department of Agriculture ngayon, yung pagsara o yung pagbawal. Hindi naman totally close, Kotse pwedeng makadaan. Ang hindi lang pwedeng dadaan, buses and trucks. Paano yung commerce? Paano ang May bus, pero maglakad ang mga tao. So, mabuhay ka, Mayor Alfred Romualdez, at nagsalita ka. Sana masagot ang iyong katanungan. Okay, salamat mga kaibigan sa iyong subaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para naman ma-repair itong mga sira-sirang bahay ng Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Si ate ang nataga Nogero, so mag-atop na gid sila karon. Ate